Magandang umaga po sa inyong lahat, aking mga kapatid, lalo-lalo na sa mga miyembro ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Ako po si June Cruz at ako po ay naatasan ng ating bagong presidente na si Brother Javi na magbigay ng isang hindi maikli, sabi niya take your time. Sabi niya isang presentasyon tungkol sa isang napakahalagang topics na ating pananampalataya. Kung ito po ay napapakinggan nyo araw na ito ng Black Saturday, Sabado de Gloria, ito po yung topic na ibinigay sa akin. Ngunit kung napapakinggan nyo po ito ng mas maaga, maganda rin po itong marinig na mas maaga upang makapaghanda tayo sa kahiwagaan at kagandahan ng pagpasok natin sa mahal na araw at lalo na po ang kagandahan ng Sabado de Gloria. Nung bata po ako, kapag nagsimula na yung Biyernes Santo, namamatay yung mga TV, walang, walang palabas, puro static, ang mga radyo sarado rin. At nagtataka ako, bakit napakatahimik? Pero hindi lang yung bawal din sumigaw, bawal maglaro, bawal magkwentuhan. Napakatahimik. At iba nga bawal maligo. Bakit daw bawal maligo? At ang sagot ng mga matatanda noon huwag kayo maingay at patay si Kristo. At natutulog siya. At may mga katotohanan po yun. Ngunit kailangan nating maintindihan ng mabuti kung ano ang kahalagahan ng mga bagay na yon. Kung meron po kayong maiuuwi na isang leksyon sa aking presentasyon ngayon, mga pinaka-importante po, ang unang natin dapat matutunan dito sa uh, uh, Black Saturday na to, yung katotohanan si ang Panginoong Diyos, si Hesus Kristo, ay namatay. Maliwanag po yan. Siya po ay tunay na matay. Hindi po siya nagpatay-patayan o hindi po siya hinimatay. Okay? Siya po ay tunay na nagpakasakit at tunay na namatay at tunay na nabuhay muli. Ngunit napakalalim pa po ng katotohanan at kagandahan nitong mga bagay na ito. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Anong kahalagahan nitong Sabado de Gloria? Okay? Ito pong Sabado de Gloria ay napakahalaga sapagkat uh, dito po natin makikita kung paano ginampanan ng Panginoong Hesukristo yung kanyang role, okay? Papel bilang tagapagligtas ng lahat ng tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Nababanggit po itong katotohanan to sa ating Apostles' Creed. At ito po ay pinagdadasal natin at naririnig natin sinasabi, He descended to the dead. Okay? He descended to the dead. At yun po ay napaka-importante sapagkat ito po ay isang katotohanan at isang kabanata, isang sabi niya, happening event that was capsulized in a very, very short time wherein the word of God was preached to all the people of all times, of all places, who died even from the time of Adam and Eve, where Jesus, after his death, okay, went down into the dead, opened the gates of hell, and say, hello, hello, andyan pa lang kayong lahat. Parang ganun. I could imagine na after so many hundreds of years, lalabas itong si Abraham, si Abraham, the father of our faith, and say, what took you so long? What took you so long? We have been here. Sapagkat po lahat ng mga nabuhay at namatay sa panahon bago pa ipinangaral ni Hesukristo ang salita ng Diyos ay napunta sa isang lugar na tinatawag natin the hell of the just. Okay?
At doon, hindi sila makapasok sa kaharian ng langit sapagkat hindi pa nila naririnig ang salita ng Diyos. Hindi pa nila nailalagay ang kanilang pananampalataya kay Hesus Kristo. At tanging ang mga tao lang na may paniniwala, pagmamahal kay Hesus Kristo, okay? At nakapakinig ng salita ng Diyos, okay? Ang makakapasok sa langit. Hindi pa rin bukas ang pinto ng langit. Kaya't nung siya'y namatay at natupad niya ang plano ng Diyos, sinasabi doon na napunit yung divider doon sa Holy of Holies. Nabuksan ito, natanggal yung pinakabalakid upang tayong mga tao ay makapasok doon sa kabanal-banalang lugar para sa Panginoon. Alam niyo po, naikwento ko to kay Father Schneider, yung aking kasamahan po sa community, at ang sabi niya sa akin, sabi niya, siguro Jun in English, no? Siguro Jun maintindihan lang natin kung gaano kahalaga at kaganda at ka-mysterious itong katotohanan to pag nasa langit na tayo. Sabi ko, maganda yan, Father. Ha? Kasi imagine mo, pagdating natin sa langit, doon lang natin mamimit yung mga tao na mga sila King David, ayan, ano, yung mga prophets. At magkukwento sila, sabi nila, ang tagal namin, ang tagal namin hinintay. At finally dumating siya. Buti kayo, bata pa kayo, nakilala nyo na siya. At isinabuhay nyo na yung pananampalataya sa Kanya. At mabuti na lang, binalikan niya kami. Grabe na lang yung kasiyahan na umugong doon sa hell of the just, kung saan kami naroon noon, nung dumating siya at sinabing, hello, I'm here. Parang ganun. And he said, come forth. Okay? Now, ito pong kinukwento ko sa inyo, ito ba katang-isip? Una po na, kailangan po balikan natin yung catechism natin, Article 5, yung Catechism of the Catholic Church, number 631. Okay? 631. So tandaan nyo po yan po ang gagamitin natin. Sinasabi dito sa 631, uh, uh, Jesus descended into the lower parts of the earth. He who descended is he who also ascended far above all heavens. Okay? So may lower parts, may hell, may heaven, all places. Okay? And the Apostles' Creed confesses in the same article, Christ's descent to the dead. Talagang bumaba siya. Okay? Yan po yung nangyari nung Sabado de Gloria. Nasa pananaw natin, patay ang Panginoon o kaya'y natutulog ang Panginoon sa kamatayan niya. Ngunit siya po ay bumaba, and his resurrection from the dead on the third day. Okay? So, sinasabi po dito sa reading na to, Christ, that morning star who came back from the dead and shed his peaceful light on all mankind, your Son who lives and reigns forever and ever. So, pag-aralan po niyo itong Article 631, okay? Number 632, at sinasabi po dito talaga that in 634, the gospel was preached even to the dead. Even to the dead. Okay? The descent to the dead brings the gospel message of salvation to complete fulfillment. To complete fulfillment. Ang ibig sabihin nun, at nung nagsabi yung Panginoon na go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, teaching everything that I have commanded you, and I will be with you. Yung pong pagpoproclaim ng gospel ay ang complete fulfillment nun ay kung nagsimula doon sa kasimusimulaan kay Adam hanggang sa pagdating ng Panginoon. To complete fulfillment. This is the last phase of Jesus's messianic mission, a phase which is condensed in time. Okay? Yung maiksing time na yon, condensed in time, but vast in its real significance. Okay? So, ibig sabihin, yun po yung sinasabi ni Father Herb na yung it's so vast and deep and profound in its real significance na kung ngayon po ay Sabado de Gloria,
Magdasal lang po kayo. Sabihin nyo, salamat Panginoon at sa iyong kabutihan, iliniligtas mo lahat kami magmula pa sa kauna-unahang mga nilalang. Sa isang homily po na naibigay ng mga church fathers noon, sinasabi po, napakaganda nung homily, sinasabi, today, a great silence reigns on earth. A great silence and a great stillness. A great silence because the king is asleep. The earth, the earth trembled and is still because God has fallen asleep in the flesh. Okay? And he has raised up all who have slept ever since the world began. He has gone to search for Adam, our first father, as for a lost sheep, greatly desiring to visit those who live in darkness and in the shadow of death. He has gone to free from sorrow Adam in his bonds and Eve captive with him. He who is both their God and the son of Eve. Okay? Kaya sinabi daw ng Panginoon pagdating niya dun sa uh, hell, sabi niya, I am your God who for your sake have become your son. I order you, O sleeper, to awake. I did not create you to be a prisoner in hell. Rise from the dead, for I am the life of the dead. Ang ganda po nung homily na ibinigay ito sa mga church father natin. Mababasa niyo po ito sa 634 ng ating Catechism of the Catholic Church. At ano pong pinaka-bottom line nito? Bottom line po nito is that in Jesus's human soul, okay, in his human soul, united to his divine person, the dead Jesus Christ went down to the realm of the dead. He opened heaven's gates for the just who had gone before him. Who had gone before him. Ngayon po, kung kayo ay mayroon pang konting panahon, makinig kayo. Sapagkat po, ito naman ay hindi naisip lang natin ngayon, ano? Buhay pa ang Panginoon, sinasabi niya na ito. Sinasabi niya po, ito yung mangyayari. Ito po yung reading sa araw na ito, March 13. March 13 at doon sa John 5. John 5. 16 and following. Kung mabasahin niyo po kayo, ngayon po ay March 13, yung reading po dyan ay John 5. Ang sinabi po dito, and this is why the Jews persecuted Jesus because he did this on a Sabbath. Anong ginawa niya? Meron siyang pinagaling sa Sabbath. Hinahanap ng mga Sadducees, mga Pharisees, bakit ka gumaling? Sino nagpagaling sa iyo? Sabbath ngayon ah. Parang gano'n. Hindi nga kilala noong pinagaling. Kaya nung makita niya ulit si Jesus, nakilala niya si Jesus, sabi niya, yun ho, yung nagpagaling sa akin. Sabi dito. Kaya, okay, dun makita nila si Jesus, okay, sabi dito, and this is why the Jews persecuted Jesus because he did this on the Sabbath. But Jesus answered them, my Father is working still, and I am working. This is why the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God. Kapag po tinanong kayo, bakit pilit na pinapatay ng mga Hudyo si Jesus? Yun naman ang dahilan. Bakit galit na galit sila? Ang dahilan po dyan ay dahil sa Sabbath. Okay? Yung Sabbath po ay napaka-importante sa mga Hudyo. Okay? Kahit sobrang halaga na kailangan pa silang gumawa ng mahigit 400 ng mga batas, ng mga bagay na hindi mo pwedeng gawin sa Sabbath. Dahil ang Sabbath dapat araw ng pahinga at araw ng pananalangin, araw para sa Panginoon. Bakit naman napakahalaga ng Sabbath? Kasi po yung Sabbath din
At yung prayers na yan ng Sabat at yung observance, yan lang yung nagbuklod sa kanila bilang mga Hudyo, lalong-lalo na doon sa kanilang dispersion. Sila po ay na-conquer at napaalis, na ipatapon at for 600 years, 600 years, kung sasaang lupalop ng buong mundo, pinatapon sila, nawala ang kanilang lahi. 600 years. Ang naging daan lang para hindi mawala yung kanilang pagiging isang bayang Israel ay tuwing Sabbath, nagdadasal sila at ino-observe nila yung mga panalangin. It kept their life, their culture, their nationhood together. Yung Sabbath na yon. Okay? Kaya't ganun kalaga. Alam nila kapag sinira at nasira yung Sabbath na yon, ay parang sinisira mo na yung kanilang pagiging isang bayan ng Diyos. So may reason naman. Lumagpas lang, sumobra lang yung kanilang ginagawa. Okay? Naging mas they were attached with the letter of the law rather than the spirit. Kaya sabi ng Panginoon, I am the Lord of the Sabbath. And what if my Father is working, okay, I am also working. Kung pumikilos, nandito naman yan, nakalagay dyan, sabing ganon. But Jesus answered them, my Father is working still, and I am working. Sabat yon. Okay? So, ibig sabihin, I am the Lord of the Sabbath. Okay? So, kitang-kita po doon. In chapter 20, in verse 22, binanggit. Basahin niyo po itong buong, napakaganda po dito, sabi dito. For as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. Okay? Ibig sabihin ngayon, the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Totoo yan, pati doon sa impyerno. Kaya bumaba, Sabado, nagtatrabaho pa, patay na nga. Okay? Nakahimlay na nga, but the Father is working, and the Father who raises the dead and gives life, gives Jesus the power to raise the dead. And there has been no judgment. Wala pang judgment na naibigay sa kanila pagdating nila doon. Because only Jesus has been given the power to judge. Kaya pagdating niya doon, you're here. Okay? At doon pa lang ngayon, yung mga na-judge to be just. Okay? Okay? Kaya binanggit dito truly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Okay? For the Father has life in himself, so he granted the Son to have life in himself and has given him the authority to execute judgment because he is the Son of Man. Okay? So, ang mag-execute nung judgment, ang Panginoong Jesus. Sinong mag-judge sa mga namatay? Si Jesus lang. So, bababa pa si Jesus. Okay? Para lang ma-judge na yon. Kaya nga, sabi ni Jesus dito, do not marvel at this, for the hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come forth. Those who had done good. Yan, yung mga nababuti, yung were just, sila Abraham, sila David, ang mga prophets, towards the resurrection of life. And those who have done evil to the resurrection of judgment. Okay? So, ma-judge sila ngayon. Ang ganda po nitong reading na to, at kailangan po siguro maintindihan nyo ito, pero sinasabi po dito ay talagang napakahalaga ng pagbaba ng Panginoon sa kamatayan at sa impyerno ng mga banal. Ano pong matututunan natin dito? Siguro po ang dapat matutunan natin dito ay yung natutunan din ng mga centurion. Yung mga centurion na nagbantay sa kay Jesus. Ito po yung kwento kasi nung namatay si Jesus. So yung pinag-uusapan nating istorya ay magmula nung namatay si Jesus
hanggang noong makaakyat siya, mag-resurrect siya. Yung time na yon, yung Sabado de Gloria. Ano pong sabi dito? Okay? And Jesus cried again with a loud voice and yielded up his spirit. This is in Matthew 27, okay, verse 50. Yielded his spirit, namatay. Verse 51. And behold, the curtain of the temple was torn in two. Yung kinukento ko na yan. Natanggal na yung balakid. From top to bottom. And the earth shook. And the rocks were split. The tombs. Ito yung sinasabi ni Jesus, ha? The tombs. The tombs also were opened. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Oh, nabuhay, nagtayuan yung mga namatay. And coming out of the tombs, after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So pagkamatay, bumaba si Kristo, binuksan ang langit, nawasak ang mga tomb, okay? At nung mabuhay siya umulit, buhay na rin. Nabuhay na ulit yung mga tao. Ayan na, nasa scripture siya. Na? Anong sabi dito? When the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake, meaning sila nagbantay, sila nakakitang namatay, nakita nila yung earthquake. And what took place, ano yung took place? Yung nangyari ng mga araw na yun, mga nabuksan yung mga tombs, mga nagtayuan yung mga namatay, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Ano po talaga sana gusto nating matutunan sana po sa panalangin natin ngayon? Truly, He is the Son of God. Na walang nakagawa at makagagawa ng mga ginawa ng Panginoon sa buong mundo. Na siya ang Diyos, nagkatawang tao, na siyang nagpakasakit, siyang namatay, at siyang pumunta sa lahat ng lupalop ng mundo, sa lahat ng panahon. Okay? At hanggang ngayon, at inaabot tayo at nagsasabing, maniwala kayo sa akin. Truly, He is the Son of God. At kung sa araw na ito, masasabi lang natin sa ating mga sarili, Panginoon, Ikaw nga ang tunay na Diyos. Panginoon, Ikaw nga ang tunay na tagapagligtas. At tanging sa paniniwala lang at pagmamahal sa iyo, kami may pag-asa. Ikaw ang magbibigay ng pag-asa, magbubukas ng pintuan ng langit at aakay sa amin lahat. At ngayon lang, Panginoon, sa mga araw na to, pinagdarasal din namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na nangamatay. At alam namin, inaabot mo rin sila at aakayin sa langit. At sana'y patuloy kaming makalapit sa iyo sapagkat napakaganda ng pagkikita at pagtitipon na magkakaroon kami sa langit kapag nagsimula na kaming mag-share at magkwento ng mga ginawa mo sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong pagpapakasakit, sa iyong pagkamatay at pagkabuhay para sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat sa araw na ito, lalo na sa mahal na araw at sa ating pagninilay tungkol sa Sabado de Gloria. Salamat.